hango sa salita ng Diyos. Ang pattern ay galing sa ating Panginoon. Amen po? At dapat maintindihan natin ito. Ang sabi po ng 1 Peter 4, verse 10 and 11, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Even po ang ating cross-reference, meron din po sinabi patungkol sa stewardship si Pablo sa Romans 12, 4-8. Ito po ang sabi ng Romans 12, 4-8, for just as each of us has one body members, and these members do not all have the same function. So it's Christ. We, though many form one body, and its member belongs to all the others. Verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophecy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Ngayong umaga ay bibigyan po natin ng diin yung pong stewardship and possessions. Patungkol po doon sa ating mga kayamanan, sa ating kaperahan, sa ating pong mga material na possession. Dalawa po ang aking points dito, patungkol po sa biblical stewardship. But before, doon po sa text na binasa natin, ang sabi po doon, kung makikita po natin doon, very interesting po, yung sinabi ni Pedro, na tayo po ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kaloob at kinakailangan ito ay gamitin natin. At sinabi rin ni Pablo, kung ikaw ay merong ministry o gifts ng generosity o ng giving, gawin natin ito, gampanan natin ito. The Bible, however, interestingly, does not refer to our lives as borrowed. Scripture rather speaks of life as a gift. Ibig sabihin po, yung binasa natin text, sinasabi po doon, hindi po sinasabi doon na yung buhay mo ay hiniram, kundi sinasabi po doon ay niregalo. Amen? Ulitin ko po, the Bible, however, interestingly, does not refer to our lives as borrowed. Scripture rather speaks of life as a gift. Sinasabi po ng Bible na ang buhay ay kaloob, hindi hiram. Amen? Hindi hiram. Ito po ay binigay ng Diyos. Hindi natin iniram ito, kusang loob na binigay yung buhay mo. So life is a gift. Sa Greek word, translated stewardship being oikonomia. Oikonomia or stewardship then is literally the management of a house or the administration of a household. In short, pag sinabi pong steward, hindi ka owner, ikaw ay manager. Kaya tingnan niyo po yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ay manager. Isipin niyo po, yung iba naghihirap pa sa trabaho para ma-promote na maging manager, numabo, naging ka pa. Yung po, naging totoo kang manager. Kasi yung pong stewardship, ito po ay tinawag sa Greek word na oikonomia, manager. Amen? A steward, therefore, was a man of responsibility and authority, even though he might still be a slave or ex-slave.
He can now make all the decisions regarding the household and state while his master was away. Example po nito si Joseph, wala yung asawa ni Potiphar, pinamahalaan si Joseph. Naging manager siya sa palasyo. Amen po? Joseph was Potiphar's steward. In a parallel way, we are steward for God. Tagapamahala tayo para sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, huwag kang manghinayang ngayon na naintindihan mo ito at na-born again ka. For each of us, life is an oikonomia. Life is an oikonomia. Ibig sabihin po, tayo ay merong authority, tayo ay tagapamahala, tayo ay merong responsibility. Everything we have, we receive it from God. According to 1 Corinthians 4 verse 7, lahat ng nasa atin, lahat ng nasa iyo, iyan ay galing sa Diyos. 1 Corinthians 4:7. Sinabi ito ni Apostol Pablo, what we have is ours only to manage for the real honor. Kung anong meron tayo, yung dala mong pera ngayon dyan, o yung bahay mo, yung kotse mo, yung motor mo, yan ay pinagkatiwala lang ng Panginoon. Amen? What we have is ours only to manage for the real honor. Yang business mo, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen po. We are managers, not owners of all that God has given. Hindi po tayo ang may-ari. Tagapamahala po tayo ng lahat ng binigay ng Diyos. God not only made everything, He also sustains life and natural laws of our universe. Sabi po na Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Nasa Diyos ang ating pagkilos, buhay at paggalaw. Amen po? Hindi tayo nakakakilos, wala tayong buhay, hindi tayo makakagalaw kung wala ang Panginoon. Kaya po sabi doon, God sustains life and nature laws of our universe. Hindi po nangyari ang mga bagay sa mundo na independent sa Panginoon. Amen po? A steward was required to give a very careful accounting for everything. Lahat tayo, magsusulit tayo sa Panginoon. Lahat ng nasa atin. Sabi po na Romans 12 verse 6, since we have gifts that different according to the grace given to us, each of us is to use them accordingly. Gamitin natin ang mga kaloob sa atin. Kaya yung pera mo, paggamit mo sa Diyos. Amen? Yung lahat ng bagay na sa iyo, yung buhay mo, paggamit mo sa Panginoon. Yung talent mo, paggamit mo sa Panginoon. Sabi ng verse 8, He who gives, give with generosity. All men are earth's steward. The earth is our oikonomia. Pamahalaan natin ang mundo. Sa Genesis 1:27 and 28, nang pinagpala ng Panginoon, nilikha ang tao, at sabi ng Diyos kay Eva at Adan, pamahalaan mo. Replenish the earth, pamahalaan mo ang mundo. Pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila ang mundo. God gave us the earth and its resources for us to manage for Him. Amen po? Christian stewardship means that the more possessions you have, the greater is your accountability to God. Kung anong meron ka, yan ay isusulit mo sa ating Panginoon. According to what the Scripture says, as we apply this biblical stewardship, we will discover divine secrets of success that will help us to accomplish the will of God that lead us into a victorious living. 2 points po. Meron tayong 2 points
para malaman natin ang biblical stewardship. Amen po? At dito po, pati kalooban ng Diyos, malalaman natin at dadalhin tayo nito sa isang matagumpay na buhay. Kapag na-i-apply natin ang biblical stewardship. So number 1, biblical stewardship expresses our obedience. And number 2, biblical stewardship manages the possessions of another. In short, na-express natin ang pagsunod. Pangalawa, minamanage natin yung pong pag-aari na hindi atin. Amen? Yan dalawa pong iyan, kapag in-apply natin, isang sekreto ng buhay na matagumpay. Wala pong maghihirap na born again. Mapuputo lang sumpa. Amen po? Kasaganahan, ang mangyayari, hindi po kahirapan. Magiging supporter ka ng church. Hindi ka maghihirap sa mga pangailangan mo araw-araw. At lagi mong i-meditate at pagmamasdan ng mga ibon na lumilipad na pinapagpala ng Panginoon. Ikaw pa na mas mahal ng Diyos. Amen? So, biblical stewardship expresses our obedience, pinapakita ang ating pagsunod. Kung babalikan natin ang text natin, sabi doon, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Kapag tayo ay sasabing gamitin mo, inuutos po ito. At kailangan sundin po natin ang utos na magamit yung nasa ating kakayahan. Amen? Yung kakayahan mong magbigay na merong pakinabang hindi sa iyo para sa lahat. Sabi ng Luke 12:48, to whom much given, much will also required. Kung marami ang ipinagkaloob sa iyo, marami rin ang hihingiin sa iyo. Amen? Kaya kung ikaw, gusto mong pagkalooban ka ng Diyos na marami, huwag ka naman magbigay ng konti. Marami ang hihingin sa iyo ng Panginoon, i-require sa iyo ng Diyos. Nag-aral ka ng discipleship, nag-aral ka ng New Life Retreat, nag-aral ka ng leadership, araw-araw kang nagbabasa ng Bible, nagsishare ka ng gospel, nagbabasa ka ng Bible, binigyan ka ng katungkulan, i-require ka ng Panginoon, gampanan mo. Amen? Bilang pagsunod. Yun po ang biblical stewardship. Yun po sinasabi ng Diyos, yun po sinasabi ng Bible, na maging masunurin tayo sa pamagitan ng pagpapahayag. Amen? Na-express natin ito, pinapakita natin ito, hindi natin itinatago ang pagsunod sa Diyos. It is a public act, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo tinitipid ang Diyos. Amen po? Pinagkalooban tayo ng Panginoon, kaya gamitin ang kakayahang ibinigay sa iyo, yung gift. Kaloob. So yung buhay ay hindi hiram. Kaloob, regalo. Pag sinabing regalo, wala kang ibabayad, wala kang susukli. Kapag nag-birthday ka, may nagbigay sa iyo ng cake, ihipan mo yung candle, magwiwis ka. Hindi ibig sabihin, pagtapos hipan mo, bayad, hindi po. Regalo sa iyo yun eh. Amen po. So gamitin natin. No po? Express natin. Maging masunurin tayo. Amen po? Doon sa ipinagkatiwala, kailangan magamit. Yung pera, kung may pera ka, dapat magamit sa ministry. Huwag lang yung pera mo magamit sa pagbili ng damit mo, pagbili ng kotse mo, pagpapagawa ng bahay. Dapat ang pera mo magamit sa ministry. At kung titingnan, mas marami ka dapat na ibibigay sa ministry kaysa sa sarili mo. Dahil pagka marami ka nang naibigay sa gawain ng Panginoon, lalo ka pang bibigyan ng Diyos. Para meron ka pang maibigay, hindi ka maubusan. Amen po? Kaya kung ayaw mong maubusan ng pamasahe, papunta dito, panggasolina, magbigay ka sa Panginoon. Baka simba ka ng simba, wala kang naman binibigay sa Diyos. Amen? Christian stewardship gives you the freedom to enjoy what you have. Hindi mo ma-enjoy ang nasa iyo kung hindi ka naging good steward. Amen? Kahit maliit lang ang nasa iyo.
Maliit lang ang pera mo, wala kang pera sa bangko, ang pera mo lang yung pang-araw-araw, yung sinusweldo mo lang. Kung ikaw man ay may pera sa bangko, ikaw man ay may naipon, ma-enjoy mo yan. Kung i-apply mo ang biblical stewardship sa pamagitan ng ating pagsunod. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, command those who are rich in the things of this life to place their hope not in such uncertain things as riches. Sabi doon ng 1 Timothy 6:17, ituro mo sa mga mayaman na huwag sila magtiwala sa kayamanang nauubos, kundi sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Hindi sa kayamanan na nauubos, kundi sa Diyos. Ang Diyos who generously gives us everything for our enjoyment. Yung binibigay ng Diyos sa atin, ma-enjoy mo yan kung ikaw ina-apply mo ang biblical stewardship. Meron po mga tao, meron silang kayamanan, pero hindi nila na-enjoy. Amen. Born again sila, hindi pa rin na-enjoy yung kanilang pera. Take note, insincere obedience is hypocrisy. Ibig sabihin, hindi ka seryoso sa pagsunod, pagbabalat kayo po yan. Hypocrisy is abominable to God. God didn't promise Israel material prosperity if they obeyed Him. Hindi po nangako ang Diyos na bibigyan sila ng maraming pera na material pag sila'y sumunod. Hindi po ganun ang Diyos sa Israel. Sabi po ng Deuteronomy 7:12 and 13, He will bless your yields. Kung anong lupain meron ka, pagpapalain ng Diyos. So that you will have grain, wine, and olive oil. And He will bless you by giving you many cattle and sheep. Ano ibibigay? Mga alagang hayop. Kagaya po kay Noah. Ano binigay kay Noah? Hindi po material. Amen po? Hindi po nangako ang Diyos sa Israel na bibigyan sila ng maraming pera. Kundi nangako na pagpapalain ang kanilang lupain. Marami silang aanihin ng mga wine, olive oil. Kung titingnan natin si Prophet Malachi, ito po sa Malachi 3:10. Marami mga gumagamit ng verse na ito, ng passage na ito, para i-urge ang Christians to regularly and faithfully give their tithes in order that God would prosper their business. In other words, marami pong nagsasabi, kailangan mag-tithes ka. Kailangan regular ka mag-tithes. Kailangan maging tapat ka sa tithes para i-bless ng Diyos ang business mo, etc., etc. Amen? Kung titinan po natin, parang totoo na kailangan magbigay ka ng tithes para i-bless ka ng Panginoon, your business, your job, your family. Pero hindi po yun ang totoo doon. The main concern of Malachi, hindi po yung financial blessing na darating sa iyo kasi nag-tithes ka. Kasi sumunod ka. Hindi po doon nagtatapos yun. Katiting lang po yun. Amen? The main concern of Malachi, however, was not the giving of the tithes, but the repentance of Israel. Kasi sinabi doon, paano mapapanumbalik kami sa Diyos? Sabi ni Malachi, through giving your tithes. Kasi po, ano po ba nangyari? The prophet's call was for Israel to repent of their immoral ways. May mga immorality po silang ginagawa. May mga violence. May mga broken marriage. At na-neglect na nila ang proper worship of God. It happens nowadays. Isa nagpipris ang pastor, yung iba naman, text ng text, message ng message, kwentuhan ng kwentuhan, naglalaro pa ng Candy Crush. Amen? So doon po, sinasabi ni Malachi, magbigay kayo ng tithes, it is the expression of repentance. Amen? The renewed giving of the tithes was to be only one indication of Israel's repentance.
ini-indicate, ipinapakita ang kanilang pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nagkaroon ng revival. Amen? The promised blessing was for their repentance. Kaya sila ibe-bless pag nagsisi sila. Hindi sa pagbigay nila ng kanilang mga ikapo. Amen po? Pwede kang magbigay na ikapo, pero hindi naman nagbabagong buhay, wala namang totoong pagsisisi. Pwede pong gawin yon, walang totoong pagsisisi. Kaya nga, naisip ko, tama talaga, Diyos talaga nagbabago ng buhay, Diyos ang nagpapatawad ng kasalanan, Diyos ang nag-aalis ng kasalanan, hindi po ang pastor. Hindi kami mga pastor ang magbabago ng buhay nyo. Hindi ang mga leader magbabago ng buhay nyo. Yung repentance mo. Marami po akong ginawang teaching. Pero yung teaching na magaganda na yun, hindi yun ang magbabago ng buhay mo. Ang Diyos ang magbabago ng buhay mo. Dahil lang sa magagandang teaching o preaching ng mga pastor, na bago ang buhay mo, ay bakit marami pa rin late dumating sa church? Marami pa rin chismisan sa church. Marami pa rin division sa church. Marami pa rin karnal sa church. Kung sa preaching, ganda lang preaching, nababago ang buhay. Amen? Bakit chismoso pa rin? Bakit may anger pa rin? Bakit magagalitin pa rin? Ba't tamad pa rin? Bakit takbo na takbo pa rin sa ibang mga simbahan? Ba't nagkakawatak-watak pa rin? Kung sa ganda ng preaching ng pastor. Amen? Marami mga pastor ang magagaling ang preaching, lalo na si Kibuloy, maganda preaching niya. Si Soriano. Hindi ko mapigilan talaga. Amen? So repentance po, the prophets goal was for Israel to repent of their immoral ways. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, mag-repent tayo. Kaya nga kahit ang ginagawa mo, kapatid, nakalalabag mo na ang Diyos. Pag nakita ng Diyos, totoong repentance mo. Amen? That is obedience. Meron doon blessing. Hindi doon sa tithes mo lang. Amen? Indication lang po yan ng Israel's repentance. The promised blessing was for the repentance, not for the giving of the tithes. Ano bang meron kay Malakay? Kalagi po itong kinoquote. Kapag ka mag-exhort ka ng offering, palaging kinoquote si Malakay. No? At sinasabi, give your tithes, give your offering. Pero nakalimutan sabihin, yun talagang main concern ni Malakay. Kasi may mga wrong motives sa preaching ng giving. Kaya tuloy, alam ng mga tao kung ang mga preacher sincere o hindi. Amen? The call for repentance was addressed to the whole nation, buong bansang Israel. Ina-address ang pagsisisi. Kung ang Pilipinas lang, kung ang barangay lang natin, meron totoong pagsisisi. Pinagpala tayo. Amen? Kaya tayo mga nasa loob, una sa atin, gagamitin ang judgment. If Israel repented, God would bless the nation. Kahit sa family, kung totoong repentance ang nakita sa family, maaakay mo yung family mo. Sa community, maaakay mo community mo. Amen po? Bansa natin, sabi, blessed is the nation whose God is the Lord. Kung ang bansa ay naniniwala na si Jesus ang Panginoon at handang magsisi, mapalad ang bansa. The promised blessing most probably a metaphor for the coming of the long-awaited rain. Yung pong sinasabi na blessing doon ng Malakay, darating ang ulan. Amen? Sabi ng Deuteronomy 28 verse 12, if there was
a national repentance, God would open the floodgates of heaven. Kung totoo, no, genuine, no, at merong national, genuine repentance, God would open the floodgates of heaven. Bubuksan ng Diyos. Amen? Yung floodgates of heaven. Parang dam. Pag nagbukas ka ng dam, apektado lahat. Kaya kailangan po ang repentance doon sa sinasabi doon. At utos ng Diyos yung repentance. Walang holiness kung walang repentance. Walang purity kung walang repentance. Walang glory ng Lord kung walang repentance. Amen? So kailangan maging masunurin tayo dahil sabi ng Lord, repent for all your sins. Unless you repent, you shall like all perish. The promised blessing was not riches, but abundant food after a period of new famine. Merong masaganang supply ng pagkain sa darating na kahirapan. Sabi po na Ecclesiastes 5:19, wealth is a gift from God, not a reward for our obedience. Hindi ka nagkaroon ng wealth dahil masunurin ka. Nagkaroon tayo ng kayamanan because of repentance. Kaya hindi natin pwede baliwalain ang repentance. Apektado ang pananalapi mo. Apektado ang kagalakan ng puso mo. Apektado ang kapayapaan. Amen? Nagpapastor, di naman nag-repent. Nagli-lead ng worship, di naman nag-repent. Nagigitaran, di naman nag-repent. Nag-evangelize, wala lamang repentance. Gusto maglingkod sa Panginoon, hindi naman totoo ang repentance. Paano mo ma-enjoy yung blessing na bigay ng Panginoon? Wealth is a gift from God. Regalo to. Pag sinabing gift, hindi mo ito paghihirapan. Although sabi ng Lord, maging masipag ka. Pero ang kayamanan ay bigay ng Panginoon. Hindi ito reward sa ating pagsunod. Kaya ka nagkaroon ng pagpapala ng blessing because of repentance. Meaning, it is not God's payment when we give Him our tithes. Baka isipin mo, yung mga nagtuturo noon, ay nabayaran ko na si Lord kasi nagbigay ako ng tithes. Pwede na ako mag-demand kay Lord kasi nagbigay ako ng tithes. It is not God's payment when we give God our tithes. It is our duty to give tithes. Amen? Not because we want to bribe God to make us materially and financially prosperous. Hindi mo pwede i-bribe ang Lord. Na ginagawa ng mga tao, ayusin mo yung mga papeles ko, eto pang ilalim. Hindi po ganun ng Diyos. Para tayo i-bless. Kung wala namang repentance ang church. Ang mga nagli-lead ng church, hindi po mahirap mag-repent. Napakadali. Kaya yan ang utos ng Diyos para mapanumbalik sa Panginoon, genuine repentance. The first biblical principle in our stewardship of money is the sovereign ownership of God of all riches. Makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng ating kayamanan. Amen? Meron pong kapangyarihan ng Diyos sa kayamanan, sa pera. Our riches are undeserved divine favor. Pag sinabing undeserved divine favor, hindi mo ito paghirapan. Yung kayamanan natin. Amen? God give riches to whomever He wills. Kaya po nasabi natin yung undeserved favor. Bakit po? Yung tao dito, mga walang niya, salbahe, mga mandaraya, lasinggero, mga kung ano ng mga ero. Pero ito, banal to. Matuwid ang pamumuhay, pero halos pareho lang na meron din ito.
Makikita mo, may mga taong lasinggero naman. Sugalero naman, sumataya sa loto. Hindi nagsisimba. Paglinggo, wala dito paglinggo. Buhay na buhay. May pera, naliligo, nagbi-beach, nagtra-travel. May mga sasakyan. Kasama ang family. Kaya tinawag natin, ito po ang kayamanan ay undeserved divine favor. Di ba magdadaka ka? Ba't ikaw simba ka na simba? Pero yung kapatid mo, hindi naman nagsisimba yung kapatid mo. Pero mas may pera pa sa iyo. Amen? Negosyo siya ng negosyo. Ikaw naman, simba ka na simba, mission ka ng mission. Yung buhay mo, binigay mo na sa mission, hindi ka na nga nag-boyfriend. Yung kapatid mo naman, binigay ang buhay sa pagninegosyo. Amen? Pero mas may pera sa iyo. Amen? So ang tawag doon, riches are undeserved divine favor. Dahil gusto rin Diyos, binibigyan ng Diyos ng kayamanan kung sino ang gusto niya. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ito naman mga kapitbahay ko to, Lord, wala naman tong simba paglinggo, bukas nga tindahan ito. Pahirapin mo yan, bigyan mo na sumpa yung kapitbahay ko. Hindi, kahit gawin mo yung gano'n hindi naman nagsisimba, pero bukas yung tindahan, maraming paninda. Ikaw, bonagin ka, konti lang bumibili sa ng kape. So, ang Diyos, nagbibigay kung sino ang gusto niyang bigyan. So, biblical stewardship express our obedience. Maging masunurin tayo. Amen? Sa sinasabi ng Panginoon, talikuran mo ang masama, talikuran mo ang kasalanan, kalimutan mo ang kasalanan, kamuhian mo ang kasalanan, at mahalin mo ko. Amen? Yan po yung expression ng ating pagsunod. And second, so madali tayo matapos, ano po? Biblical stewardship manages time, manages the possessions of another. Ibig sabihin, pinapangasiwaan natin yung kanilang kayamanan na hindi atin. Hindi natin sarili. Pinapangasiwaan natin. Kung babasahin natin, yung binasa natin, yung ating text, balik tayo sa text natin, 1 Peter 4:11, gamitin ninyo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan. Tingnan niyo po, gamitin sa paglilingkod ang lakas na kaloob na binigay ng Panginoon. Yung meron tayo na bigay ng Panginoon, gamitin natin sa paglilingkod. Manages the possessions of another. Amen? Yung pinagkatiwala sa atin. The driving motive of every believer is not to own property. Hindi po yung driving motive ng lahat ng mananampalataya na magkaroon ng sariling kayamanan. Our motive in everything we do is simply to please God. Kung anong meron ka, dapat ma-please mo ang Diyos. Hindi para magkamal ng mga kayamanan. Dapat na-please mo ang Diyos kung anong meron ka. Amen? Dapat ganun po ang ating motive sa lahat ng bagay. Amen? Simply to please God. When a man is in love, his happiness is in simply winning the approval of his beloved. Kapag ang tao, example, lalaki, meron kang gusto, mahal mo siya. Anong gusto ng lalaki? Ang gagawin ng lalaki, ang kanyang happiness, ay gawin, no? Mawin niya yung approval ng minamahal niya. Kaya yung asawa mo, amen? Yung lalaki na nanligaw sa iyo, nakuha niya yung approval mo. Amen? Yun ang kanyang happiness.
Yun ang kanyang kaligayahan. Kaya masaya yung asawa mo sa iyo. Nakuha niya yung approval mo. Dahil kung hindi mo siya kasama ngayon. Amen po? If we love God, our greatest reward is His approval. Amen po? Kung mahal natin ang Diyos, ang reward natin ay yung approval tayo ng Panginoon. Aprobado ba ang ginagawa natin sa Panginoon? Yung mga ministry mo ba na yan? Our aim is to hear Him at the end of our journey at sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Yan po dapat ang ating aim na pagharap natin sa Panginoon. Maririnig mo sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. Mapalad ka, pinagpalang lingkod ng Panginoon. Ikaw ay naging tapat sa maliit, pagkakatiwalaan kita sa malaki. Amen? You have been faithful with a few things. Ang sabi ng Lord, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kaya po yung approval ng ating Diyos ang desire natin. Biblical stewardship give us the excitement of working for God's approval. Nagtatrabaho tayo, aprobado sa Panginoon. Hindi yung gusto mo lang gawin. Kailangan merong pagsang-ayon ang Diyos. Amen? Merong excitement of working for God's approval. That is what we call biblical stewardship. Na ma-manage natin yung another possessions, ibig sabihin ang mga pinagkatiwala ng Panginoon. In other words, biblical stewardship means the more possessions you have, the greater is your responsibility and accountability to God. Yan po yung totoong biblical stewardship. Accountable tayo, sa Diyos kung anong meron tayo. Pero kung hindi mo isinasama ang Diyos doon sa kung anong meron ka na pinagkatiwala sa iyo, hindi ang biblical stewardship. Amen? Sabi ng Psalms 115 verse 16, binigay sa atin ang mundo. Heaven belongs to the Lord, but He gave the earth to us. Binigay sa atin ang mundo, kagaya ng pagkabigay kay Eva at Adan. At ang mundo ay God's gift o ito ay kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos ang mundo. Hindi tayong gumawa ng mundo. Binigay sa atin ang mundo, lakaran natin ang mundo, mag-enjoy tayo sa mundo. Binigay ito sa atin. The earth is God's gift. God not only owns everything, He also governs everything. Hindi lang siya ang may-ari. Pinamamahalaan din niya ang lahat. Amen? Hindi lang pag-aari ang lahat, kundi ang kapangyarihan niya ay nandun din sa lahat. If God runs everything, ito po ang tanong, yun naman pala eh. Ang Diyos naman pala nagpapatakbo ng lahat. Bakit kailangan pa na tayo ay maging responsible na bilang tagapamahala? Kaya naman pala patakbuhin ng Diyos. Amen? Tingnan mo, sabi ng Bible, the Scripture clearly tell us that God holds man responsible for the proper management of all that He gave. Gusto ng Diyos, maging responsable ka sa binigay sa iyo. Kahit na He governs everything, kahit na He owns everything, kaya niya sinasabing, pamahalaan mo, gusto niya maging responsable ka. Amen? Wealth is a gift from God. Sabi ko kanina. And should be used to help others. Amen. Kaya ang biblical stewardship, napapahamalaan mo, you can manage the possessions of another. Yung kayamanan na pinagkatiwala ng Panginoon, hindi naman atin, napapahamalaan natin. Sabi ng Luke 12:16-21, meron pong parable doon patungkol sa rich fool.
Isang mayaman na may tama ang ulo. Amen. Wala sa ayos, hindi siya wise. Siya ay umani na sagana at ang kanyang ginawa, gumawa siya ng napakalaki pang sisidlan. Para yung kanyang ani ay magkasya, giniba niya yung maliit, pinalaki niya ang bodega niya. Para doon niya ilagay ang napakalaking ani. At ang sabi niya, kakain, matutulog, kakain, matutulog, kakain, matutulog. Ang sarap ng buhay ko. Wala na akong gagawin dahil ang dami kong ani. He was condemned later on. Sinabi sa kanya, mamamatay ka na bukas. Siya ay na-condemn. Bakit ginawa ng Diyos yun? May masama ba naman doon? Siya nagpagod, siya naghirap. Hindi kanya yun. Lahat po dito sa ibabaw ng mundo, sino man na may-ari ng helicopter, pag-aari mo yung helicopter, pag-aari mo yung jet, pag-aari mo yung PAL, kung may-ari ng airport, kung may-ari ng isang factory ng sigarilyo, ng alak, ikaw may-ari ng mga malls, marami kang malls. Lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Kailangang i-manage mo. Amen? Biblically. Napaparangalan, napapapurihan ng Panginoon. Mamamatay tao. Maraming tao, mga milyonaryo, bilyonaryo, meron tayong makikita pag nag-Facebook tayo, number 1 billionaire, ang pera niya, maabot ng 16.2 billion, mga something like that. Pero mamamatay siya. Kanino may iwan? Makukondem din siya. Mapaparusahan din siya. Ganon din po, kung mapapasin natin, namatay po. Mamamatay siya, sabi sa kanya. Bukas, patay ka na. Yang ginawa mong malaking bodega na yan, at punong-puno ng mga anim mo, at sinabi mong kakain at patutulog ka na, tapos na bukas, hindi mo na magagawa yon. So kinondem siya, not for being rich, but for selfishly concern for himself. Ang concern lang ang sarili niya. Makasarili siya. Amen? He forgot all about God and others. Nakalimutan niya na ang Diyos. Sa ating mga believers, dapat tayo ay maging generous kung ano ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Marahil, hindi ko kilala kung sino man na nandirito, baka kinakausap ka ng Panginoon, mag-iba ka na ng isip, o matagal mo na itong ginagawa. Hindi ka man makasarili sa pera mo, pero meron kang talent, iyo ding pinagkakait sa Panginoon, nagiging makasarili ka pa rin sa pera. Amen? Huwag mong kalimutan ang Diyos at ang iyong kapwa. Pinamanage lang sa atin. Dapat maging generous tayo. Pag sinabi generous, mapagbigay. Hindi sakim, hindi makasarili. Kung ano pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga si Paul, inutusan niya, tinuruan niya ang mga taga-Ebeso na wag na kayo magnakaw. Dati kasi sila hindi pa born again, nagnanakaw sila. Kaya sabi ni Pablo, wag na kayo magnakaw. Ephesians 4:28, he who has been stealing must steal no longer. Wag na magnakaw. He who has been stealing must steal no longer. Sino mang nagnanakaw ay wag nang magnakaw muli. Amen? Nung ikaw unbeliever, di ba hindi ka naman generous? Wag ka nang ulit maging sakim. But must work doing something useful with his own hands,
that he may have something to share with those in need. Marunong tayong mag-share sa mga nangangailangan. Kaya nga kapag di ka nagsawa sa paggawa mo ng mabuti, gagantimpalaan ka ng Panginoon in due time. Amen? So that is two main points of biblical stewardship. Dapat tayo po, nagiging masunurin tayo. Dapat tayo po na ma-manage natin ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At bago tayo magwakas, our stewardship of possessions consists in recognizing that our wealth is a gracious gift from God. Ano mang meron tayo, ito ay grasya ng Panginoon. Amen? Expressing our daily obedience to God's will and faithfully managing God's possession is the best way to set us free from covetousness. Marami pa rin kasi mga biktima ng idolatry ang mga born again. Amen? So mangangako ka sa Panginoon na hindi mo ipagkakait. Hindi mo rin pagkakaitan o hindi mo rin nanasain na mapasa iyo ang hindi naman para sa iyo. Sapagat pinagkatiwala sa iyo yan. Katiwala tayo, hindi tayo may-ari. Stewardship means manager, not owner. So wala tayong pag-aari. Bigay lang sa atin kung anong meron tayo. That is gift. Amen? Sabi ng Colossians 3 verse 5, you must put to death then the earthly desire at work in you. Kung may mga makamundo na nandiyan sa buhay natin na nagtatrabaho, patayin mo na yan. Iwaksin mo na yan. Alisin mo na yan. Huwag mo na isama sa buhay mo na yan. Amen? Ilayo mo sarili mo dyan. Ano po yun? Mga earthly desire. Kasama po dyan ang sexual immorality, lust, evil passions, and greed. Yung pagiging sakim. And greed, which is a form of idolatry. To covet is to take your eyes away from God and to focus on something or someone else. Naalis na ang focus mo sa Diyos at na-focus ka na doon, nalayo ka na, kaya na-focus ka ng kukani-kanino na lang. Na-focus ka na sa mundo. Araw ng pagsamba, wala ka. Amen? Nagagawa mo ba yan? Mas gusto mo pa kasama ang girlfriend, boyfriend mo o ang family mo mag-outing. Wala ka man lang kakubik-conviction, ay hindi ako nakasimba ngayon. That is form of idolatry. Yung paningin mo, inalis mo sa Diyos, inilayo mo sa pamagitan ng pagbibigay mo ng focus sa ibang bagay. So kung ikaw ay totoo at tunay na katiwala at katiwa-tiwala, yung 2 points na yon, araw-araw gawin natin, maging masunurin tayo. I-manage natin ang hindi naman atin. Yung ibinigay lang sa atin. Amen? Maging mabuting katiwala tayo, hindi katiwaldas. Amen po? Hindi mo winawaldas ang pinagkatiwala sa inang Panginoon. Apektado ang puso natin kapag hindi tayo naging mabuting katiwala. Minsan di ka na nagbibigay ng tithes mo. Minsan di ka na nag-offering. Tamad ka pa mag-bless the man of God. Nagsawa ka na mag-support sa mission. Nagsawa ka na i-bless ang mga needy. Kapatid, ibalik mo ulit ang first love mo sa Panginoon. Hindi ka ganado magsamba. Kaya sinusulpot-sulputan mo na lang ang gawain ng Panginoon. Alam mo po ba, kapatid, may isang bata, nagpalipad na saranggola. Ang kanyang saranggola, dahil sa malakas ang hangin, lumipad ng mataas.
Dahil walang tigil ang hangin. Hindi naman matibay ang kanya sinulit, naputol ang tali ng kanyang saranggola at nilipad sa malayong lugar. At may nakapulot. At yung nakapulot, ibinenta niya yung saranggola sa isang shop. At itong bata na to na may-ari, inahanap niya yun. Sa tagal ng paghahanap, dahil matyaga siya, nakita niya sa shop at binili niya uli ang saranggola. At napunta ulit sa kanya. Kapatid, minsan naputol tayo kay Lord. Amen. Yung pagkaputol na yun, hindi yun natatapos. Naputol ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka naging mabuting katiwala. Pero gumawa pa rin ang paraan ng Diyos para maibalik ka ulit. Ito yung kanyang salita na sinasabi na ibinigay si Jesus para kapalit. Mabalik ulit tayo. Doon tunay na plano ng Panginoon sa buhay natin. Nag-wandering tayo. Una, pagkaari tayo ng Panginoon and then nag-wandering tayo na wala tayo. Ngunit binabalikan ng Panginoon to be a good steward. Kung meron ka mang dapat pagsisihan ngayon at ihingi ng tawad sa Panginoon, huwag mo nang ibaliwala. Huwag mong baliwalain ito. Amen. Gusto ng Diyos maging mabuting katiwala tayo. Doon sa ipinagkaloob sa atin, kagaya po ng sinabi ni Pedro, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Amen? Yung first love mo kay Lord, yung excitement mo kay Lord, nawala na, nalalamig ka na rin. Kaya gusto ng Diyos, mag-repent ka ulit dahil pag hindi ka nag-repent, sabi ng Revelations 2:4 and 5, mawawala yung init, mawawala yung apoy. Kailangan mag-repent tayo, return from our first love. Kung mahal mo ang Diyos, hahanapin mo yung approval ng Panginoon. Amen?